Ang Senate Blue Ribbon Committee na ang nag-imbita ngayon kay Vice President Jejomar Binay para dumalo sa pagdinig kaugnay sa umano'y overprice na Makati City Hall Building 2 at ilang pang umanong anomalya sa lungsod ng Makati. Pero wala pa rin pong katiyakang pauunlakan ni Binay ang komite. Yan ang tinutukan ni Jam Sisante. Ito ang formal na imbitasyong ipinadala ng Blue Ribbon Committee ng Senado kay Vice President Jejomar Binay para dumalo sa pagdinig ukol sa umano'y overpriced na Makati City Hall Building 2 sa November 6. Si Blue Ribbon Committee Chair Senador TG Ginggona ang nagpadala ng imbitasyon kay Binay, kung saan siniguro niyang ibibigay kay Binay ang paggalang na nararapat para sa opisina ng Vice Presidente. Una ng kwenestyon ng kampo ni Binay ang kapangyarihang mag-imbestiga ng binuong subcommittee na pinamumunuan ni Senador Coco Pimentel. Kaya nagdesisyon si Ginggona na siya na ang mag-imbita kay Binay. The hearing on November 6 will be called to order by the chairman of the Blue Ribbon Committee, Senator TG Ginggona. He will schedule it at 10 o'clock. I will schedule a hearing of the subcommittee at 11 o'clock. Pagka dumating si Vice President, then and if he needs more than 1 hour, give way na yung hearing ng subcommittee ko. Wala pang katiyakan kung papaunlakan ni Binay ang imbitasyon mula kay Ginggona. Pero sabi niya kahapon, saka na lang daw mag-uusap kung naipadala na ang imbitasyon. Sa kabila ng tensyong dulot ng kontrobersya, kahapon nagbatian sina Senador Nancy Binay at Senador Alan Peter Cayetano nang i-greet ng mga senador si Cayetano sa kanyang kaarawan. Isa si Cayetano sa mga nag-aakusa kay Vice President Binay sa di umano'y kickback mula sa mga proyekto sa Makati. Alegasyong ilang beses nang itinanggi ng Vice Presidente. Bukas ipagpapatuloy ang pagdinig ng subcommittee. Kabilang sa muling tatalakayin ang Sunchamp Agritourism Park na ayon sa mga kritiko ni Binay ay pag-aari ng Vice Presidente. Bagay na ayon kay Binay ay walang katotohanan. Sa nakaraang pagdinig, iginiit ng negosyanteng si Antonio Chu na siya at hindi si Binay ang may-ari ng anyay 150 hectare na lupain. Gayunpaman, wala siyang maipakitang titulo o dokumento. Bukas, sa start ng hearing, magpapa-update po tayo sa Secretariat kung kumusta na ba yung kontratang written contract na nabanggit ni Mr. Antonio Chu na nag-break pa kami noong October 22 para tawagan niya yung opisina niya para ipadala na natapos na yung hearing, wala pa hanggang ngayon. As of this afternoon, wala pa. Pinapapunta sa pagdinig bukas ang kapatid ni Chu na si James at ang asawa nito na nag-donate raw ng 15 milyong piso sa kampanya ni Binay noong 2010. Sa ngayon, wala pa sa kanilang nagkukumpirma ng pagdalo, maging ang mga pinadalhan ng sabina, kagaya ni Loriano Gregorio, na ayon kay Chu ay ang orihinal na nagmamay-ari ng lupain. Kapag sumuway na naman sa sabina ang mga nakatanggap nito at hindi maging katanggap-tanggap ang paliwanag nila, maaari raw silang parusahan ng Senado. The punishments would be from warning, censure, to even arrest. Pero ang meaning ng arrest, hindi dahil sa i-jail sila, but arrest to be brought to the Senate so that the subpoena will be enforced. Hindi pa masabi sa ngayon ng mga senador kung kailan matatapos ang kanilang investigasyon sa mga alegasyon laban kay Vice President Jejomar Binay. Marami pa raw kasing pwedeng talakayin, gaya ng alleged overpricing sa iba pang gusali sa Makati. Jam Sisante, Nakatutok, 24 Oras.